Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Santos, at ngayon ay susuriin natin ang paksang nga prutas na dapat mong iwasan at kainin paglampas ng 60. May isang prutas na tahimik na nakaupo sa iyong kusina. At gayon paman, para sa mga lalaking mahigit 60, dahan-dahan nitong sinisipsip ang iyong testosterone, bumabara sa iyong daluyan ng dugo, at tahimik na nagnanakaw ng iyong kakayahang makaroon ng matigas na pagtayo, hindi mo ito aakalain. Sa katunayan, naniniwala pa rin ang karamihan ng nga tao na ito ay mabuti para sa puso. Ngunit sa aking klinika, nakita ko kung paano nabago ng husto ang buhay ng mga lalaki sa pamamagagitan lamang ng pagtanggal ng tinatawag na maluso na prutas na ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga matatandang lalaki na mabawi ang kanilang lakas, kumpiyansa, at sigla sa pagtatalik. At paulit-ulit kong nakita ang isang makapangyarihang katotohanan. Kapag ang malalaking mahigit 60 ay huminto sa pahula at nagsimulang kumain ng may layunin, mabilis na tumutugon ang kanilang katawan, narito ang bahagi na walang nagsasabi sa iyo. Hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa matatandang lalaki. Ang ilang prutas ay talagang nagpapataas ng estrogen, nagpapataas ng insulin, at pumapatay sa iyong nitric oxide, ang molekula na responsible para sa matibay at malusok na pagtayo. At sa kabilang banda, mayroong 4 na simpleng prutas na maaring mag-ayos ng daloy ng dugo, magpagising ng testosterone, at magbalik ng enerhiya at sigla sa pagtatalik ng natural. Sa video na ito, gagabayan kita sa 4 na prutas na hindi mo dapat hawakan paglampas ng 60, at ang 4 na dapat mong kainin araw-araw kung gusto mong may balik ang iyong sigla at kumpiyansa sa kama. At manatili ka hanggang sa huli. Dahil ang huling prutas na ibabahagi ko ay nakatulong sa ilan sa aking mapasyente na baliktarin ang mataon ng paginanang pagtayo sa loob lamang ng ilang linggo. Bago tayo sumisit, kung ikaw ay isang lalaki na mahigit 60 na seryoso sa pagbabalik ng iyong enerhiya, daloy ng dugo, at kumpiyansa, siguraduhin na pindutin ang subscribe button at ion ang bell. Nagbabahagi ako nga practical na tip na batay sa agam na ginawa para lamang sa iyo. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa iyo, ay type ang isa sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0 upang malaman ko kung paano ka mas mapaglilingkuran sa susunod. Sige, simulan natin sa unang prutas na dapat mong iwasan at maring magulat ka. Ito ay isa sa makinakain ng maraming lalaki araw-araw nang walang pag-isip, ngunit tahimik nitong ginugulo ang iyong nga hormone at nagpapahina sa iyong sirkulasyon. Pag-usapan natin ang nga ubas at kung bakit hindi ito kasing inosente tulad ng tila. 1. Maubas, isang nakatagong bitak ng testosterone. Ang nga ubas ay madalas na nakikita bilang simbolo ng mabuting kalusugan. Maliit, makatas, at punong antioxidants. Ngunit para sa mga lalaking mahigit 60, maaring mas malaki ang pinsala kaysa sa kabutihan, lalo na kapag kinakain ng regular at hindi isinasaalang-alang ang kanilang pinangmulan. Alam mo, ang maubas ay isa sa mapinakamaraming sinasaburan ng pestisidyo na prutas sa komersyal na agrikultura. Maliban kung sertipikado itong organic, madalas itong nagdadala ng halo-halong pestisidyo na marami ay nauri bilang sinoestrogens. Ito ay mga synthetic chemical na kumikilos tulad ng estrogen sa katawang ng lalaki. At dito nagsisimula ang problema. Kapag binaha mo ang iyong katawan ng masangkap na tulad ng estrogen, nagsisimula itong makipakumpitensya sa iyong natural na testosterone. Sa paglipas ng panahon, mari itong humantong sa pagbabangang libido, taba sa tiyan, pamamagang ang prostate, at mas malambot at mahinang pagtayo. Higit pa rito, ipinapakita ng mapag-aral na ang maresidyo nga pestisidyo sa maubas ay maaaring makapinsala sa endocrine function at makabawas sa kalidad ng sperm sa mga matatandang lalaki. Isa sa aking pasyente, si Alan, edad 67, akala niya ay tinutulungan siya ng maubas na kontrolin ang kanyang presyon ng dugo, ngunit kumakain siya ng 2 dakot araw-araw at hindi organic. Nang tanggalin namin ang ito sa kanyang dieta at tumuon sa mga prutas na may mababang estrogen sa halip, nagsimulang bumalik ang kanyang pagiging matigas sa umaga. Sa loob lamang ng 3 linggo,
Napansin niya ang mas maraming enerhiya, mas mahusay na pagtulok, at ang kumpiyansa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi naman masama ang maubas, ngunit para sa mga matatandang lalaki na may bumababang testosterone, kahit ang maliit na hormonal disruption ay maaring makaroon ng malaking epekto. Kaya naman, pinapayuhan ko na bawasan o alisin ang maubas maliban kung organic ang maito at kinakain ng limitado. At ganap na lumayo sa grape juice. Ito ay isang bombang asukal at pestisidyo na naghihintay na sirain ang iyong kalusugan. Ngayon, kung ang maubas ay isang nakatagong panganib sa hormona, hintayin mo lang marinig kung ano ang nakatago sa inosenteng maliit na fruit cup na iyon. Kinakain ng karamihan sa mga senyor sa almusal. Ang susunod ay matamis ngunit nakakagulat na mapanganib. 2. Mga delatang fruit cocktails. Ang matamis na bitak ng mga senyor. Napakagandang tingnan ng gadalatang fruit cocktails. Mukha itong makulay, malambot, at madaling nguyain. Para sa maraming lalaking mahigit 60. Ang dalatang fruit cocktails ay naging pang-almusal o merienda. Madalas itong kinakain kasabay ng mga gamot sa umaga. Mukha itong hindi nakakapinsala at parang malusok pa nga. Ngunit ang hindi alam ngang karamihan sa mga lalaki ay ang nga fruit cup na ito ay isang maingat na nakatagong bitak nga sukal. At tahimik nitong sinisira ang iyong mga daluyan ng dugo, hormone, at pagganap sa kama. Ang nagpapapinsala dito ay hindi lang ang prutas. Ito ay kung saan nakaupo ang prutas na iyon. Ang karamihan sa madalatang prutas ay nakababat sa high fructose corn syrup o concentrated fruit juices na puno ang simplang asukal. At kapag ang maasukal na iyon ay pumasok sa iyong bloodstream, lalo na sa walang laman na tiyan, pinapataas nito ang iyong insulin, pinamamaos ang iyong mga arterya, at nagiging sanhingang pagbaba ng nitric oxide, ang molekula na kailangan ng iyong katawan para sa matibay na pagtayo. Ang high fructose corn syrup ay naiugnay din sa fatty liver, pagtaas ng production ng estrogen, at pagbaba ng antas ng testosterone. Sa madaling salita, ang prutas na dapat sana ay tumutulong sa iyo na tumanda ng may ganda ay maaring maknakaw ng iyong lakas mula sa loob palabas. Isa sa aking pasyente, si Raymond, edad 72, ay kumakain ng fruit cocktails araw-araw sa loob ng mahigit isang dekada. Nahihirapan siya sa pagkapagod, brain fog, at nawalan ng lahat ng pagnanay sa pakikipagtalik. Nang alisin namin ang ngachop na iyon at ipakilala ang tunay na prutas na mababa sa asukal, bumalik ang kanyang enerhiya at nagsimulang bumawi ang kanyang buhay sexual ng dahan-dahan ngunit sigurado. Kahit ang light syrup at no sugar, edit na bersyon ay madalas na nakakalinlang. Naglalaman pa rin ang maitong prutas na nakaupo sa delatang lata sa loob ng buwan. Madalas na nililinis, tinanggalan ng fiber, at chemically preserved. Ngunit kung sa tingin mo ay masama ang delatang fruit cocktails, ang susunod na prutas ay maaring mas makagulat sa iyo dahil sariwa ito popular at pinupuri bilang malusog. Gayunpaman, para sa mga matatandang lalaki, tahimik nitong pinapatay ang iyong drive at ang iyong talas. 3. Saging. Problema ito para sa ilang matatandang lalaki. Ang saging ay madalas na isa sa mga unang prutas na natututo tayong kainin. Ito ay malambot, maginhawa, at ipinagbibili sa lahat ng dako bilang isang malusog na merienda. Ngunit para sa mga lalaking mahigit 60, lalo na sa mga nahihirapan sa enerhiya, pagtaas ng timbang, o may issue sa pagtatalik, ang saging ay maaring nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa kabutihan. Bagamat naglalaman ito ang potassium at ilang kapakipakinabang na sustansya, ang saging, lalo na ang masobrang hinop, at matamis na saging na mas gustong karamihan, ay maaring mag-trigger ngang banayat ngunit makabuluhang pagbabago sa chemistry ng iyong katawan. Una, ang saging ay puno ng simpleng asukal na mabilis na pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Nagiging sanhi ito ang matalim, napaktaas ang insulin. At kapag tumaas ang insulin, bumababa ang testosterone. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagtaas ng asukal na ito ay maring humantong sa insulin resistance, pagtaas ng timbang, at mabagal na metabolismo.
Lahat na ito ay direktang nakakapinsala sa iyong kakayahang magkaroon ng matibay at malusog na paktayo. Ngunit mayroon pa. Nakakaapekto rin ang saging sa produksyon ng serotonin. Bagamat mahalaga ang serotonin para sa pagbabalanseng mood, ang sobrang dami sa maling oras ay maaring magparamdam sa iyo na emotionally flat o drained. Ilang sa aking mga pasyente ang naulat na nakaramdam ng antok, pakalito, o emosyonal na pamamanhit pagkatapos kumain ng almusal na may maraming saging. At para sa mga matatandang lalaki, ang pagiging flat na ito ay madalas na lumalabas sa kama. Mas kaunting pakasabik, mas mahinang tugon, at mababang motibasyon sa pakikipaktalik. Kahit ang mataas na antas ng tryptophan sa saging, na tumutulong sa pagpapalakas ng pagiging kalmado, ay maaring magdulot ng masamang epekto kapag ang layunin mo ay enerhiya, pagiging alerto, at pisikal na pagiging handa. Sa madaling salita, ang saging ay hindi laging pakain ng lalaki tulad ng sinasabi. Siyempre, hindi lahat ng lalaki ay pareho ang reaksyon. Ngunit kung ikaw ay mahigit 60 at kumakain ng saging araw-araw at napapansin mo ang mas mababang drive, mas malambot na umaga, o emosyonal na pagkapagod, maring oras na para pag-isipan muli. Naniniwala ka pa rin ba na ang pinatuyong prutas tulad ng pasas o datiles ay mas ligtas na opsyon? Maaring gusto mong marinig kung ano talaga ang ginagawa nila sa iyong testosterone bago ka kumuha ng isa pang dakot. Ang katotohanan ay maaring magulat ka. Sir, mga pinatuyong prutas, lalo na ang datiles at pasas. Mukha silang inosente. Ilang pasas dito, ilang datiles doon. Maraming lalaking mahigit 60 ang itinuturing ang nga pinatuyong prutas bilang isang malusok na merienda, lalo na kapag binabawasan ang mga processed sweets. Ngunit ang totoo, ang nga pinatuyong prutas ay kabilang sa mga pinakamapandaya na pagkain na maari mong ilagay sa iyong katawan sa yuktong itong buhay. At kung nahihirapan ka sa mababang enerhiya, mahinang sirkulasyon, o nawawalang kumpiyansa sa kama, maaring pinapalala nila ang mabagay ng hindi mo namamalayan. Narito ang problema. Ang pinatuyong prutas ay lubhang concentrated na pinamumulan ng asukal. Ang isang tasang pasas ay naglalaman ng mas maraming asukal kaysa sa isang latang soda. At hindi tulad ng sariwang prutas, ang asukal na ito ay lubhang condensed at tinanggalan ng fiber na karaniwang nagpapabagal ng pagsipsip. Ibig sabihin, mabilis na tumataas ang iyong blood sugar, bumubulusok ang iyong insulin, at bumababa ang iyong testosterone bilang tugon. Mas masahol pa, maraming commercially packaged na pinatuyong prutas ang pinahiran ng vegetable oils upang hindi makadikit-dikit, at pinreserba ng sulfites upang mapanatili ang kanilang kulay. Ang mga additives na ito ay maring makagambala sa pagsipsip na zinc. At tulad ng sasabihin sa iyo ng sinumang doktor ng kalusugan ng kalalakihan, ang zinc ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone, kalidad ng sperm, at lakas ng paktayo. May mga pasyente ako na nagsasabi sa akin na mamerienda silang datiles bago matulog. Iniisip na gumagawa sila ng isang matalinong pagpipilian. Ngunit ang hindi nila alam ay, ang madatiles na iyon ay nagpapanatili ng mataas na blood sugar sa buong gabi, nakakagambala sa paglabas ng growth hormone at pinipigilan ang kanilang testosterone na bumalik sa normal habang natutulog. Maaring matamis ang lasa ang pinatuyong prutas, ngunit para sa mga matatandang lalaki, madalas itong nag-iwan ang mapait na bakas ang hormonal imbalance at tahimik na pinsala. Kaya, ngayon na, natapos na natin ang 4 na prutas na maring sumira sa iyong pagkalalaki paglampas ng 60. Baliktarin natin ang sitwasyon dahil ang susunod ay 4 na makapangyarihan, underrated na prutas na personal kong inirekomenda sa aking mga pasyente. At marinilang pag-alabin muli ang iyong daloy ng dugo, palakasin ang iyong testosterone, at ibalik ang iyong sigla ng mas mabilis kaysa sa inisip mo. 1. Granada, ang haringang sirkulasyon. Kung may isang prutas na inirekomenda ko halos sa lahat ng aking makapasyenteng lalaki na mahigit 60, ito ay ang Granada. Hindi lang ito masarap at nakakapresko, kundi isa rin ito sa mga pinakamakapangyarihang natural na tool na mayroon tayo
para maibalik ang daloy ng dugo at protektahan ang testosterone. Makikita mo, ang granada ay mayaman sa nga compound na tinatawa na punicalagins, mga plant antioxidants na napakabisa sa pagbawas ng oxidative stress at pagpapabuti ng kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo. Mahalaga iyan dahil ang iyong paktayo ay ganap na nakasalalay sa isang bagay, ang sirkulasyon. At ang granada ay ipinakita na napapataas na produksyon na nitric oxide, nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo, at nagbibigay daan sa mas malakas at mas maasahang pagganap. Sa isang clinical study, ang lalaki na umiinom ng pomegranate juice araw-araw ay nakpakita ng kapansin-pansin na pagpapabuti sa erectile function at isang kapansin-pansin na pagtaas sa salivary testosterone pagkatapos lamang ng ilang linggo. Hindi lang ito mga pagbabago sa ibabaw. Pinag-usapan natin ang tunay na hormonal at vascular support mula sa isang simpleng prutas. May mga lalaki na pumunta sa aking opisina na pagod, nabigo, at kumbinsido na tapos na ang kanilang pinakamahusay na mga taon. Linis namin ang kanilang dieta. Nagdagdag ng tunay na granada sa pamamagitan ng isang maliit na basong juice o kalahating tasang ng buto, at sa loop lamang ng 30 araw, nagulat silang mas maraming enerhiya, mas matibay na umaga, at isang pakiramdam ngang naibalik na kumpiyansa na akala nila ay nawala na. Mahalaga na pumili ng 100% purong pomegranate juice na walang dagdag na asukal. O mas mainam pa, kainin ang sariwang buto. Idagdag ang maito sa isang morning smoothie o kainin lang ng mag-isa. Sa anumang paraan, tutugon ang iyong katawan. Ngayon, habang binubuksan ng granada ang iyong sirkulasyon, ang susunod na prutas ay gumagana tulad ng isang kalasag, pinoprotektahan ang iyong testosterone mula sa tahimik na pinsala habang pinapakalma ang hormon na nanakaw ng iyong drive. Malamang na nakita mo na ito sa mga tindahan, ngunit hindi mo kailanman naisip kung gaano ito makapangyarihan. 2. Kiwi. Ang testosterone citrus. Maaring hindi ang kiwi ang pinakamatingkat na prutas sa grocery store, ngunit para sa mga lalaking mahigit 60, ito ay isa sa mga pinakanakakaligtaang kayamanan para sa hormonal na kalusugan at pagganap. Ang maliit na berdeng prutas na ito ay punong bitamina C. Mas marami pa kaysa sa orange sa ilang kaso. At mas mahalaga iyon kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga lalaki. Ang bitamina C ay may mahalagang papel sa production ng testosterone na tumutulong na protektahan ang Leydig cell sa testes mula sa oxidative stress. Kapag nananatiling malakas ang mga cell na iyon, nananatiling malakas din ang iyong output ng testosterone. Ngunit mas higit pa ang kiwi. Naglalaman ito ng actinidin, isang natural na enzyme na sumusuporta sa panunaw at pagsipsip ng sustansya. Bakit mahalaga iyan? Dahil habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating digestive fire. At kahit na kumain tayo ng malusog, hindi natin laging nasisipsip ang kailangan natin. Tinutulungan ng kiwi, napunan ang puwang, na iyon, tinitiyak ng nga mahahalagang mineral tulad ng zinc at magnesium, na parehong mahalaga para sa pagganap ng lalaki, ay talagang nakakarating sa daluyan ng dugo kung saan sila nabibilang. Higit pa rito, ipinakita ang kiwi na nagpapababa ang cortisol, ang stress hormone na direktang nakikipagkumpetensya sa testosterone. Ipinakitang ilang pag-aral, kabilang ang isa mula sa Japan, na ang lalaki na kumakain ng 2 kiwi, araw-araw sa loob ng ilang linggo ay nakaroon ng mas mahusay na pagtulog, mas mababang presyon ng dugo, at pinabuting emosyonal na kagalingan. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagbabalik ng pagtatalik at sigla. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na kainin ang buong prutas, balat at lahat. Ang balat ay nakakain, puno ang fiber, at nagdadag ng dagdag na sipang nutrition. Hugasan lang itong mabuti o bumili ng organic. Kung hindi ka pa handa para sa balat, ayos lang din. Sapat na ang loop nito upang simulang baguhin ang pakiramdam ng iyong katawan. At kung ang kiwi ay tumutulong sa pagpakalma ng stress na humaharang sa iyong pagkalalaki, ang susunod na prutas ay gumagawa ng kabaliktaran. Pinapasigla at pinapagana nito
ang eksaktong molekula na responsible para sa isang matibay at pangmatagalang pagtayo. Hindi alam karamihan sa mga lalaki na ang prutas na ito ay gumagana tulad ng natural na bersyon ng isang blue pill. 3. Pakwan. Likas na Viagra. Ang pakwan ay hindi lang isang nakakapreskong prutas sa tag-araw. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang natural na tool na magagamit ng mga matatandang lalaki upang suportahan ang daloy ng dugo at kalusugan ng pagtayo. Ang napapaspecial sa pakwan ay isang natural na compound na tinatawag na L-citrulline. Sa loob ng iyong katawan, ang L-citrulline ay nagiging L-arginine, na pagkatapos ay tumutulong na pataasin ang produksyon ng nitric oxide, at ang nitric oxide ay ganap na mahalaga para sa pagtayo. Ito ang molekula na nagsasabi sa iyong nga daluyan gugo na mag-relax, lumawak, at pahintulutan ang mayaman na dugo na dumaloy kung saan mo ito pinakamamahal. Ngunit hindi tulad ng maasintetikong tabletas na pumipilit sa prosesong ito at may kasamang mapanganib sa iyong puso at presyon ng dugo. Ang pakwan ay gumagana sa iyong katawan ng dahan-dahan at ligtas. Marami sa aking mapasyente na nasa huling bahagi ng 60 at 70s na nagsimulang kumain ng pakwan araw-araw, lalo na sa walang laman na tiyan, ay napansin ang mas matibay na pagtayo sa umaga, mas mahusay na stamina, at meging ang pinabuting enerhiya sa araw. Nakakapag-hydrate ito, madaling tunawin, at natural na mababa sa taba at sodium. Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo, kumain ng sariwang hiwang ng pakwan sa halip na biniling juice sa tindahan, na madalas ay naglalaman ng dagda na asukal. Kung mas gusto mong inumin ito, ay blender ito ng sariwa at isama ang puting balat. Ang bahagi sa ilalim lang ng balat, na talagang naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng L-citrulline. Ang ilang lalaki ay pinaksama pa itong kaunting luya o lemon juice para sa mas matinding epekto sa pagganap. At tandaan, ang layunin ay hindi lang makaroon ng matinding sandali. Ito ay upang bumuo ng pangmatagalang vascular health at hormonal support sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang pakwan sa parehong ito. Ngayon, habang pinapalakas ang pakwan ang dumadaloy sa iyong katawan, pinoprotektahan ang susunod na prutas ang kung ano ang nasa loob mo na ang iyong testosterone, ang iyong utak, at maging ang iyong memorya. Ito ay maliit, madilim, at makapangyarihan, at hindi kailanman napagtanto ang karamihan sa mga lalaki na ito ang nawawalang piraso upang muling makaramdam ng mental na talas at pisikal na buhay. 4. Blueberries. Ang hormonal na kalasag. Maaring mali ang blueberries, ngunit para sa mga lalaking mahigit 60, nagtatago ito ng makapangyarihang lihim. Ang madilim na asul na prutas na ito ay puno ng anthocyanins, makompon ng halaman na nagpoprotekta sa iyong magadaluyan ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, at nagtatanggol sa iyong testosterone mula sa tahimik na pinsala ng selular. Ang nagpapahalaga sa blueberries ay kung paano nito sinusuportahan ang isip at katawan, na tumutulong sa mga matatandang lalaki na manatiling matalas, balanse, at pisikal na tumutugon. Habang tayo ay tumatanda, ang oxidative stress ay nagiging isa sa mga pinakamalaking kaaway ng kalusugan ng lalaki. Sinisira nito ang cell na responsible sa paggawa ng testosterone, nagpapahina sa lining ng gadaluyan ng dugo, at nagpapahina sa sensitivity ng nerve. Ang blueberries ay kumikilos tulad ng cleanup crew ng kalikasan. Pinipigilan nila ang mga nakakapinsalang free radicals at ibinabalik ang isang mas malusok na kapaligiran para sa paglago ng iyong mga hormon. Nangangahulugan iyon ng mas matibay na pagtayo, mas mabilis na paggaling, at mas malinaw na mental na paktuan. Ipinakita ng ilang pag-aral na ang regular na pagkonsumo nga blueberry ay maring magpabuti nga insulin sensitivity, bawasan ang brain fog, at mapahusay pa ang memorya. Lahat ng ito ay direktang nauugnay sa kung gaano kumpiyansa at may kakayahan ang isang lalaki sa kanyang katawan. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na simulan ang kanilang umaga sa kalahating tasa ang sariwang blueberries. Kung isasama man sila sa Greek yogurt, ihalo sa smoothie, o kainin ng mag-isa, ang resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili.
Sa paglipas ng panahon, maraming lalaki ang nakulat ng mas mahusay na paktuon, mas matibay na drive, at maging ang muling pakabuhay ngang koneksyon sa kanilang mga relasyon. Ang blueberries ay mababa rin sa asukal at mataas sa fiber, na ginagawa itong isang perpektong prutas para sa pagpapanatili ng hormonal stability sa buong araw. Tumutulong sila na ayusin ang blood sugar, na napoprotekta sa testosterone at nakpapababangang mood crashes na maaring makagambala sa pagtatalik. Ngayon na natuklasan mo na ang apat na nakapagpapagaling na prutas na tunay na sumusuporta sa katawan ng isang lalaki paglampas ng 60 oras na upang pagsamasamahin ang lahat. Dahil hindi lang kung ano ang iniwasan mo o kung ano ang kinakain mo, kung paano mo ito isinasagawa, ang gumagawa ng pinakamalaking pakakaiba. Ipakita ko sa iyo kung paano. Konklusyon. Pagsamasamahin ang lahat. Kaya, pagsamasamahin natin ang lahat. Kung ikaw ay isang lalaki na mahigit 60, mas mahalaga kaysa kailanman ang maprutas na pipiliin mo araw-araw. Ang nga ubas, delatang prutas, saging, at pinatuyong prutas ay maaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit tahimik nilang sinisipsip ang iyong testosterone at pinapabagal ang daloy ng dugo. Sa kabaliktaran, ang granada, kiwi, pakwan, at blueberries ay maaring magpagising ng iyong sirkulasyon, magbalik ng iyong enerhiya, at protektahan ang iyong pagkalalaki. Hindi mo kailangan ang perpekto. Kailangan mo lang ang pagiging pare-pareho. Naalala pa rin ng iyong katawan kung paano maging malakas, kumpiyansa, at buhay. Bigyan mo ito ng tamang suporta at ito ay babangon upang makasama ka. Isang kagat, isang araw, isang desisyon sa isang pagkakataon.